Hello guys, welcome back. Tara, ngayon magluto tayo ng isa na namang ulam. Samahan niyo ako. Let's go. Ayan guys, ito yung iluluto natin ngayon. Mustasa. Nakakita ko ng mustasa dun sa dun sa bilihan ng gulay. So ayan, yan ang iluluto natin. Igigisa natin ngayon. Lilinisin ko lang muna kasi tanggalin natin yung mga lupa at saka yung mga tuyo ng dahon. So ayan guys, yan yung ating recipe ngayon. Magigisa tayo ng mustasa. So ayan guys, ito na yung ito na yung ginayat natin na mustasa. Ginayat-gayat ko na yan. So ayan, kung makikita nyo, dalawang plato. Ito yung dahon niya, tapos ito naman yung pinakapuno niya. Ibinukod ko siya kasi para ito muna yung ilalagay ko dun sa bago tayo mag-isa. Unahin ko na muna itong pinakapuno niya kasi medyo matigas na konti. Hindi naman siya matigasan. Basta pag nagluluto ako nito, inuuna ko lang yan bago natin isunod tong mga dahon kasi madali namang maluto yan. So yeah, yan na yung yan na yung nagayat nating dahon. Tapos ito, meron tayong giniling na karne. Baka yan kasi walang masyadong baboy dito sa wala tayong nakuha ang baboy. Pwede din namang manok. So bahala na kayo, basta giniling na karne. So yan, tapos yung panggisa natin, ayan, bawang, sibuyas, at saka kamatis. Tapos ito, meron tayong sa itlog. Ihalo din natin yan mamaya pagka malapit na maluto yung ating putahe. So yan ang ating recipe ngayon, yan ang ating ingredients. So ayan guys, umpisahan natin. Mainit na yung kawali natin. So ayan, ito, lagyan na natin ng mantika. So ito, olive oil ang gamitin natin kasi ito nga, gaya na sabi ko sa inyo dati, naka-sale to. So ito yung ginagamit kong mantika pagka mga paggisa-gisa lang. Pero pagka mga prito, yung regular na mantika yung ginagamit ko. So pagka ito mga ginisa, pag-gisa-gisa lang, ito, olive oil. Olive oil yung ginagamit ko. Kasi mura din lang din naman to. Naka-sale, buy one take one. So ito yung ginagamit ko pagka nagigisa-gisa lang ako. So yan guys, unahin na natin itong ating bawang. So simple lang itong guys, simple lang ulit itong ating iluluto, simpleng recipe lang to, ginisang mustasa. So yung mga normal lang na putahe, na lutong bahay ang ating gagawin ngayon. Gisa-gisa lang tayo guys. So kayang-kaya nyong gawin din, kayang-kaya nyong iluto din yan. So ilagay natin itong ating sibuyas. Ayan. So simple lang to guys, kayang-kaya nyong gawin, kayang-kaya nyong iluto. So hindi masyadong komplikado kasi yung mga ingredients natin, mga gulay lang, na mga pagisa-gisang gulay lang. Ito, kamatis, ilagay na natin. So yeah, yung iba guys, hindi sila naglalagay ng kamatis. Pag nagigisa sila ng gulay, ako naman naglalagay ako. Gaya nga ng sabi ko dati, pampalasa din yan, tapos nakakadagdag ng kulay yun sa niluluto natin ulam. At saka yun nga, hindi naman karamihan itong iluluto natin, so saka hindi naman siya pambenta, pang-ulam lang naman. So yun, kaya nilalagyan ko rin siya. Kasi nga yung iba hindi naglalagay kasi para daw mabilis mapanis daw yung ulam. Kaya hindi sila naglalagay, yung ibang mga nagluluto, nagigisa ng mga gulay. Karamihan yan sa mga
tindahan ng mga ulam. Kasi nga marami silang magluto. So ito namang niluluto natin ay ano lang to, pang ulam lang. So mga isa, dalawang kainan lang to. Kaya okay lang na maglagay tayo ng ano, ng kamatis. So ayan guys, ay ilalagay ko na tong ano, ating giniling. Ayan. Bali yan, ayan yung ating giniling. Giniling na karne. Baka yan guys, pwede din namang manok. Pwede rin ano, pwede ring giniling na baboy. Palibasa, nandito tayo sa Middle East. So bihira yung ano, yung baboy. May nabibili kaso syempre ito yung available dito sa mga tindahan. Yung giniling na manok at giniling na baka. Kaya lagyan natin ng paminta. Konti paminta, lagyan natin. Lagyan din natin ng konting asin. Iodized to ang ginagamit ko. So pwede naman yung sa atin na yung malalaki, yung rock salt kung tawagin. So ito yung lalagay ko, iodized salt. Konti lang naman kasi para hindi siya masyadong malat. So tapos lalagyan din natin ng konting patis. Mga isang kutsara lang. Lagyan natin ng mga tansyahin lang natin, mga isang kutsara para lang pampalasa din to. So yan, isang kutsara patis. So yan, ganyan lang guys. Gisa-gisahin lang natin ang konti itong ating karne, giniling na karne ng baka. Kung wala naman kayong giniling karne, pwede namang wala kung talagang wala. Ngayon, kung meron naman kayong mga giniling, pwede din naman hindi giniling. Ito, giniling lang siya kasi ito nga yung available niya sa tindahan. Pwede din naman na parang karne na sa atin, na karneng baboy na pwede nyo namang gayat-gayatin ng maliliit na piraso. Pwede rin yan. Kaya lang, kung available, ito nga lang yung available dito sa mga tindahan dito sa tabi-tabi. So ito na yung inilagay ko. Lalagay na natin tong ano guys, tong sabi nga sa inyo, unahin ko na muna tong pinaka puno nung mustasa. Bago natin nilagay yung dahon. Madali lang naman. Siguro 1 or 2 minutes yung pagitan nila. Kasi madaling maluto yung dahon, di ba? So unahin ko na muna itong itong pinakapuno niya. So ayan, ganyan lang guys, kasimple. Gisa-gisa lang tayo. Ayan, masarap na ulam to sa mga tanghalian, pwede rin sa hapunan. Ayun, yung ulam natin to sa ating tanghalian. So ayan guys, halo-haloin lang natin ng konti. Tapos lagay na natin yung ating yung dahon. Pinakadahon ng mustasa. Medyo marami siyang tingnan kasi bagong gayat pa, sariwa pa. Pero pagka na siya na medyo naluto na, iimpis na rin yan. So yeah, halo-haloin lang natin para yung lumasa. Ayan, ganyan lang kasimple guys. Hindi masyadong komplikado, simpleng iluto. Marami kayong
ganitong putahe na iba't ibang gulay na pwede niyong subukang iluto. Ako, marami na ako nasubukang luto na kaparehas din ito na iba't ibang gulay. Yung iba na share ko na sa inyo, tapos yung iba sa mga susunod na araw pagka hindi tayo masyadong busy, ayan, i-share ko din sa inyo. Ayan, kita nyo guys, medyo may impis na siya, oh. Kasi nga, naluluto na siya. So ayan, medyo may impis na, umimpis. Naluto-luto na, so lumiliit. Tapos medyo nagtutubig-tubig na rin siya ng konti galing dun sa pinaka-ano niya, pinaka-dahon, sa pinaka-puno. So ayan, kita nyo guys, lumiit na siya ng konti, oh. So ayan, lagyan lang natin ng konting tubig para maluto siya. Yan yung magluluto sa kanya. Siguro mga kalahating baso. Pero kung tansyahin nyo din kasi sa huli mamaya maglalagay pa tayo ng itlog kasi yung itlog masyadong palalaputin nyo yung sabaw, so tansyahin nyo na lang din. So ito medyo okay na yan. Huwag nyo naman kadamihan at baka maging sabaw. So yeah, okay na yan ganyan kadami. Mga isang basong tubig. So tapos ito, lalagyan natin ng Knorr cubes. Ito yung pampalasa natin. Ayan. Isang Knorr cubes yung nilagay ko kasi medyo madami tong ating itong gulay. Kaya haluin ko lang na konti lang para hindi madurog yung gulay natin. Sandali lang to guys, isang gulo lang ng mabilis to para kasi ito namang mustasa, mga dahon-dahon lang yan, mabilis sa iluto. So yeah, haluin lang natin ng isang halo para lang lumasa yung ating Knorr cubes. So ayan, ganyan lang guys. Pakulan lang natin ng isang kulong mabilis at okay na yan. Tatakpan lang natin. So ayan guys, ito takpan natin tapos balikan natin mga 2 minutes. Pakulin lang natin ng isang kulo. Tapos balikan natin. So ayan guys, balikan na natin yung ating niluluto. 2 minutes na nakakalipas. So ayan, tingnan natin. So yun guys. Ayan, okay na yung okay na yung luto na yung gulay. Medyo green pa siya, kaya yan ang kailangan na gusto natin. Medyo green pa siya para hindi siya masyado may crunchy na konti, hindi masyadong lutong-luto yung gulay. So ito, ihahalo na natin tong itlog natin. Hihinaan ko lang yung apoy para hindi masyadong maluto yung itlog. So isang itlog lang yung ilalagay natin kasi para hindi naman siya maging torta. So hindi ko siya haluin mabuti, kakalat ko lang ng konti yung itlog natin para lang magkaroon ng texture yung ating niluluto. So yan, ganyan lang, hindi ko siya haluin ko lang siya ng konti para hindi durog na durog yung itlog. Ayan, bali ganyan lang yung sa ibabaw. Hindi ko na masyadong haluin. Konting halo lang para hindi masyadong durog na durog yung itlog. Tapos yan, takpan ulit natin, balikan natin mga 1 minuto guys. Ayun guys, okay na to, luto na yung ating ginisang mustasa. Hanguin na natin para hindi siya maluto kasi pag hindi natin hinalo, tinakpan nyo lang, maluluto pa yan. Maluluto pa siya na malalat, maluluto masyado. Ayan guys, ito na yung ating nilutong ginisang mustasa. Ayan, kita nyo guys, umuusok-usok pa yan. Bagong-bagong luto na fresh. Sustansyang ulam para sa tanghalian.
Ayan guys, hinango na natin kasi yan yung isang tip. Kasi pagka hindi natin hinalo dun sa kasirola, magano pa yan, maluluto pa siya kasi masyadong mainit. So, masyadong maluluto yung gulay. So, dapat ganyan lang, medyo green pa siya. Pagka hindi kasi medyo parang lantang-lanta na yung gulay natin. So, ganyan dapat, pagka naluto na siya, ihanguin nyo na para hindi pa siya hindi siya tuluyang maluto pa. So ayan guys, napakasimple itong ating putahe ngayon. Ganyan lang, kasimple. Pero masustansyang pagkain. Ginisang mustasa na may giniling. At saka itlog. So ayan guys, ganyan lang kasimple yung ating putahe ngayon. So sana nagustuhan nyo itong ating niluto. So ayun guys, sana nagustuhan nyo yung ating na-share kong niluto ngayong araw na ito, yung ginisang mustasa. Hanggang sa susunod na video, God bless and be safe.